Napangiti si Luis nang sulyapan niya si Rose. Tulog na tulog ito at hindi na nakuhang magkungkot. Katatapos lang nilang magniig sa motel na inuukupan nila. Ni hindi siya nagdalawang salita rito. Nangyayain niya ito na magpunta roon. Sa isang call center siya nagtatrabaho. Mas mataas nga lang ang posisyon niya kay Rose dahil team leader siya at agent niya ito. Hindi lamang ito ang naikama niya. Halos karamihan ng mga agent, lalo na ang mga baguhan, ay dumaan sa mga kamay niya. Maraming nagsasabi na gwapo siya at maboka. Ang mga iyon na rin marahil ang dahilan, kaya napapahinuhod niya ang mga babae. Idagdag pa raw ang pinapangakuan niya ang mga ito na siguradong makakapasok sa naturang call center. Magmula noon ay madalas na niyang bed partner si Rose. Willing naman kasi ito na sumama sa kanya. Rose, pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo rito. Bulyaw ni Luis dito habang nasa parking area sila ng building na pinagtatrabuhuhan niya. Yun na ba ang ipinalit mo sa akin, ha? Nang gagailaiting tukoy nito sa maganda at sexing bagong agent nila. Nakukulitan na siya rito sa lahat ng babaeng natigman niya. Ito lang ang naging bukal sa damdamin nito sa kanya. Wala tayong relasyon, Rose. Bago ka sumama sa akin, malinaw na ginusto natin yun. Paliwanag pa niya rito. Buntis ako, Luis. Ikaw ang ama. Umiiyak ng sabi nito. Sigurado ka. Sarkastikong sabi niya rito. Wala sa usapan natin yan. Kapag ano na ang usapan, ay umiiwas na siya. Hindi na ito nakaimik. Akmang iiwanan niya ito nang muli siyang mapatingin dito. Umiiyak ito ng dugo. Umikit dumilag siya. Sa pagtitig niya rito, ay nakita niya yung luha ang nasa mga pisngi nito. Hindi niya alam kung namaligmata lang siya. Dali-dali niyang iniwan na ito. Iyon na ang huling pagkikita nila. Hindi na ito nag-report sa trabaho ng sumunod na araw. Tinawagan pa ito ng HR department sa boarding house na tinutuluyan ito. Pero wala na raw ito roon. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil wala nang gagambala sa kanya. Isang taon na mabilis na lumipas. Ikakasal na si Luis kay Marta. Team leader din ito sa call center na pinagtatrabahuhan niya. Ito na yata ang katapat niya. Malaki ang pinagbago niya ng maging girlfriend niya ito. Tapos na siyang maligo at palabas na ng banyo nang mapatda siya. May maliliit na bakas ng mga paang may dugo na nagkalat malapit sa inidoro. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang may marinig siyang maliit na boses na tila nahihirapan. At tumatawag ng itay. Hindi niya maipaliwanag ang kilabot na lumukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Paano magkakaroon ng mga patak ng dugo roon? Samantalang nag-iisa siya sa condominium unit nila. Naka-check-in sa hotel ang mga magulang niya. Nagulantang siya nang biglang tumulog ang telepono. Dali-daling sinagot niya. Ang ina pala niyang nasa kabilang niya. Magmadali na raw siya at baka malin sila sa simbahan. Mabilis ang mga kilos niya nang linisin niya ang nagkalat na dugo sa banyo. Matay man niyang isipin. Hindi niya matukod kung saan ang galing iyon. Hanggang sa simbahan ay nasa isip pa rin niya ang dugo sa banyo. Nadagdagan pa ang kilabot niya nang makita niyang dumaan sa likuran ng pari si Rose. Galit ang ekspresyon nito nang tumingin sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil baka nag-halusinate lang siya. Ngunit pagdilat niya ay nakita pa niya naglalakad ito patungo sa gilid ng altar ng simbahan. Ganoon na lang ang pagkabog ng dibdib niya dahil dugo ang iniluluhan nito. May connection ba yun sa mga dugo sa banyo niya? Hanggang sa matapos ang reception, ay hindi na naging maganda ang mood ni Luis. Pakiramdam niya ay parating may nakasunod sa kanya. Napansin niyo ni Marta, kaya pinilit niya ipakita rito na wala siyang problema. Bumalik lang sa normal ang mood niya nang maamoy niya ang humahalimuyak na bango nito nang pumasok ito sa kwarto niya. Hindi na siya makapaghintay, kaya nilapitan na niya ito. Honeymoon nila ng gabi niya. Hinalikan niya kaagad ang mga labi nito. Ilang saglit pa ay nasa kama na sila. Nasa kainitan na sila ng pagtatalik ng malaki ang mga mata niya. Si Rose nang katalik niya at hindi si Marta. Nalilisik ang mga mata nito. Mabilis na umalis siya sa pagkakakubabaw rito. Honey, what's wrong? Tinigay yun ni Marta kaya nabalik siya sa kanyang huwisyo. Bakit ka huminto? Wala, honey. Bigla lang may sumali sa isip ko. Pagkatapos ng gabing yun, ay natuloy rin ang honeymoon nila. 2 months later, ay nabuntis kagad si Marta. Napabalikwas ng bangon si Luis nang gisingin siya ng tili ni Marta. May bata raw na dumagan sa tiyan nito. Papasukin daw nito ang bata sa sinapupunan nito.
Ipinagpipilitan daw ng bata na ito dapat ang anak niya at hindi ang batang nasa sinapupunan ni Marta. Matutulis daw ang mga kuko ng bata. Akmang tutusukin ito ang tiyan ni Marta nang magsisigaw ito. Nagulat daw ang bata at nagtago sa ilalim ng kama nila. Wala namang bata sa ilalim ng kama. Baka nananaginip ka lang. Aniya rito pagkatapos tingnan ng ilalim ng kama. Nang mapagbas na niya ito, ay ganoon na lang ang takot sa mukha nito. Kabuuan na ito. Napakunot ang noon niya nang mapansin niyang may tastas ang duster nito sa parting tiyan. Hindi na niya iyon sinabi rito dahil lalo lang ito matatakot. Honey, stop crying. Makakasama sa baby natin. Ang mabuti pa matulog ka na. Babantayan kita. Ilang sandali pa ay nakatalunan na ito. Hindi na nito maisip kung anong kababalaghan ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Lalong hindi niya maniniwala na may aswang pa sa panahon na yun. At kung mayroon man, duda siya makakapasok yun sa condominium unit niya. Nawardan siya sa mga pangyayari. 3:00 ang madaling araw nang makaramdam ng panunubig si Marta. Bumangon siya at nagtungo sa banyo. Nakaupo na siya sa toilet bowl nang makita niyang gumalaw ang shower curtain na nasa harap niya. Nagtaka siya. Wala siyang kasama ng mga sandaling iyon dahil sa susunod na araw ang balik ng maid niya. Kinailangan kasi ito sa bahay ng mama niya. Ilang oras na lang at pauwi na rin si Luis. Napaigtad siya ng lumis ang paggalaw ng shower curtain na animo nilalaro iyon. Tinapos niya ang pag-ihi, saka dahan-dahang hinawi ang kortina. Ganun na lang ang takot niya nang makita ng isang tiyanak ang nagpapagalaw niyon. Napatras siya sa matinding takot. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng ganoong nilalang sa condominium unit ni Luis. Mabilis na lumabas siya ng banyo, sapo ang kanyang tiyan. Nang lumingon siya ay nakasunod ito sa kanya. Ngumisi ito. Kitang-kita niyang matutulis ng ngipin ito. Dahan-dahang humakbang ito patungo sa direksyon niya. Ako dapat ang anak ni Luis. Anito sa matinis at maliit na tinig. Ano bang pinagsasasabi mo? Nanginginig na sabi niya. Pakiramdam niya ay mapapaanak siya sa takot. Ako dapat ang unang anak ni Luis. Hindi niya alam ang sinasabi nito. Dahil sa pag-atras ay bumangga ang hita niya sa side table. Nakapa niya ang cellphone. Simpleng i-denial niya ang numero ni Luis. Idinikit niya ang cellphone sa tainga niya. Nagring niya at kagat na sinagot ni Luis. Magsasalita na siya nang lungdagin siya ng tiyanak. Napatili siya at tumilapon ang cellphone na hawak niya. Ramdam niya ang pagguhit ng matatalim na kuko nito sa tiyan niya. Bago siya panawan ng ulirat, ay may narinig siyang kumalabog. Honey, halos palawan ng ulirat si Luis nang makita niyang nakakubago sa asawa niya ang tiyan. Dugoan na ang tiyan ng asawa niya. Itay, anang tiyanak na lumapit sa kanya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Napahinto ang tiyanak sa paglapit sa kanya. Umalasik ang ekspresyon ng mukha nito. Nilundag siya nito. Pumasa nito sa mga balikat niya at iginiya siya patungo sa banyo. Dito, galit na sabi nito nang tinutukoy ang toilet bowl. Dito ako inilibing ni Rose ang hindi mo alam. Wala kayong awa. May karapatan akong mabuhay pero sinopil mo. Noon niya naaalala si Rose. Totoo palang buntis ito. Hindi na siya magtataka kung makapasok si Rose sa unit niya nang hindi niya alam dahil may duplicate key ito. At dahil sa ginawa niya, kukunin ko ang anak niya. Nakangiting sabi nito. Saka mabilis ang mga hakbang na nilapitan nito ang asawa niya. Wag! Kitang-kita niya kung paano nito hiniwa ang tiyan ni Marta. Nagising si Luis na nasa ospital na siya. Nanganak na si Marta, anang biyanan niyang babae. Nagtaka siya kung paano nangyaring nanganak na ang asawa niya, samantalang hiniwa ng tiyanak ang tiyan niya. Gusto ko siyang makita mo. Itinanong niya rito kung paano sila nakarating sa ospital. May bata raw na humingi ng saklolo sa security ng condominium building. Bata, sa pagkakaalam niya ay pulos bachelor ang mga nakatira sa mga katabi niyang unit. Paano magkakaroon ng bata raw? Nervyos ka siguro. Wala ka raw mali ng datnan ka ng security guard. Ganyan talaga pag first time na magiging tatay. Nakangiting sabi ng kanyang biyanan. Nang marating nila ang kwarto ng asawa niya, ay nilapitan kagad niya ito. Lalaki ang anak natin. Nakangiting sabi ni Marta sa kanya. Pwede man siyang makita sa nursery. Walang sinabi si Marta tungkol sa nangyari. Nagtataka rin siya kung bakit parang okay na kay ito. Naguguluhan siya kaya nagpa siya siyang lumabas muna ng kwarto. Ilang saglit lang ay natingnan niya ang nursery. Excited na lumapit siya sa masalaming nakaharang doon. Nakita niya ang apelyido niya sa kanyang sagot. Muntik na siyang mapatakbo ng makita.